Nagsisimula ang kwento sa loob ng isang mapanganib na dungeon kung saan katatapos lang sa isang matinding labanan ng tatlong malalakas na adventurer. Sa pagtutulungan nila, nagawa nilang talunin ang daan-daang mga demonyo at napilitan pa nilang umatras ang Demon King. Ang isa sa mga mandirigma na nagngangalang Goren ay labis na ipinagmamalaki ang kanilang nakamit. Kahit na hindi nila napatay ang Demon King, naniniwala siyang sapat ang pinsalang ginawa nila para maiwan itong malubhang sugatan. Sumasang-ayon sa kanya ang blonde na bayaning nagngangalang Eric. Sabi niya, ang mga sugat na naidulot nila ay dapat sapat na para pigilan ng Demon King sa pag-atake muli sa loob ng medyo mahabang panahon. Ang ikatlong miyembro ng grupo, isang mage na nagngangalang Locke ay tila hindi gaanong interesado na ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa halip, patuloy lang siyang nakatitig sa isa sa mga naputol na braso ng Demon King noong labanan. Sinabihan ni Goren at Eric si Locke na huwag nang alalahanin ang braso at masiyahan na lang sa katotohanang nakaligtas sila. Pabiro nila siyang tinukso na ang pagiging nerd niya sa mga ganitong kakaibang bagay siguro ang dahilan kung bakit wala pa rin siyang girlfriend. Sa pag-iiba ng usapan, sinabi ni Eric na dapat na silang magmadaling umuwi dahil sa labanang ito ay na-miss niya ang panganganak ng kanyang anak. Narinig ito ni Locke at sinabing ang mga ganoong pagkakataon ang mismong dahilan kung bakit pinili niyang manatiling single. Ngunit agad na hindi sumang-ayon sa kanya sina Eric at Goren. Ipinaliwanag nila na ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi kailanman dapat ituring na pabigat. Para sa kanila, isa ito sa pinakamagandang biyayang pwedeng magkaroon ng isang tao. Bago pa man maituloy ang usapan, isang malaking grupo ng mga demonyo ang biglang sumipot at pinalibutan ng tatlong adventurer mula sa lahat ng direksyon. Mabilis na pinag-aralan ni Locke ang sitwasyon. Agad niyang napagtanto na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, wala na silang pag-asang manalo pa sa isa na namang direktang labanan dahil sa labis nilang pagod. Nang walang sinasayang na oras, sabay-sabay na gumawa si Locke ng tatlong magic circle. Pagkatapos ay sinabihan niya sina Goren at Eric na ipaubaya na ang lahat sa kanya at tumakas habang kaya pa nila. Agad na sumigaw pabalik sa kanya sina Eric at Goren. Sinabihan nila siyang itigil ang pagsasabi ng mga nakakatawang bagay dahil hinding-hindi nila siya iiwan. Hindi na nakipagtalo sa kanila si Locke. Sa halip, tahimik siyang nagcast ng isang earth barrier. Isang dambuhalang pader na gawa sa lupa ang biglang lumitaw sa pagitan nila na nagkulong kina Eric at Goren sa labas ng battlefield habang naiwang mag-isa si Locke para harapin ang mga demonyo. Desperadong kinalampag ni Eric at Goren ang barrier at sinigawan si Locke na itigil ang kahibangan na ito. Gayunpaman, ayaw makinig ni Locke. Mahinahon niya silang pinaalalahanan na pareho silang may pamilyang naghihintay sa kanila sa bahay. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nilang mabuhay kahit pa ibig sabihin nito ay may iwan siya. Habang sumusugod ang mga demonyo palapit sa kanya, nagpakawala si Locke ng isang energy spell na bumasag sa unang wave at nagpatambas sa kanila sa kinatatayuan nila. Habang nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay, napagtanto niya ang mapait na katotohanan na sagad na siya sa limitasyon ng kanyang natitirang lakas at ang mga demonyo ay walang ipinapakitang senyales ng pagtigil. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang biglang sumipot ang Demon General, sinakal siya, at direktang sinimulang higupin ang kanyang life force. Nang ihagis siya nito sa gilid at dahan-daang maglakad palapit sa kanya na malinaw na inaasahang tapusin na ang lahat, ginamit ni Locke ang sariling teknik ng General laban dito, ginamit ang parehong mana-absorbing skill pabalik sa kanya at in-exercise siya doon mismo. Ang ganitong uri ng mabilisang pag-adapt ay posible lamang dahil sa natatanging learning ability ni Locke na nagpapahintulot sa kanyang ma-absorb at makopya ang anumang spell na ginamit laban sa kanya. Ang sumunod ay ilang buwan ng pag-grind sa loob ng parehong dungeon, walang tigil na pinapatay ang mga demonyo. Sa tuwing aabutin siya ng pagod, nagkakas si Locke ng spell na tinatawag na Marionette, isang teknik na pinapanatiling nakikipaglaban ng kusa ang kanyang katawan, kahit habang siya ay natutulog, kaya nakaka-recover siya ng hindi tuluyang humihinto. Pagkatapos ng ilang buwan ng ganitong cycle, nagsimulang magtaka si Locke kung tuluyan na ba niyang nalinis ang lugar. Pagkatapos, biglang bumalik ang Demon King, bumabato ng isang malaking fireball diretso sa kanya. Naglabas si Locke ng barrier at sinalo ang atake. Talagang nagulat siya na mabilis naka-recover ang Demon King dahil sa bogbog na inabot nito noong nakaraan. Sumugod siya at sinubukan ng kanyang Drain Touch, ngunit kinontra ito ng Demon King gamit ang isang invisible barrier na tuluyang sumalo sa skill. Mula doon, napansin ni Locke na unti-unti na siyang natatalo at umabot sa pinakamalalang punto ang sitwasyon ng tuluyang basagin ng Hexblade ng Demon King ang kanyang espada. Dahil nawala ng armas, iniwan ni Locke ang close combat at tuluyang lumipat sa sorcery, sabay na pinakawala ng kanyang imprisoning Hellfire at Drain Touch. Sabay na tumama ang dalawang atake, kaya nalagay ang Demon King sa isang imposibleng sitwasyon.
Maaari siyang masunog ng buhay sa Hellfire o hayaang maubos ang kanyang life force sa Drain Touch. Wala siyang magandang solusyon para sa alinman sa dalawa. Isang nakakabulag na pagsabog ang sumunod at nang tuluyang mawala ang liwanag, gumapang si Locke mula sa lupa at sinuri ang sitwasyon. Tapos na ang Demon King. Tahimik siyang nagdiwang, kinuha ang Hexblade bilang premyo at nagtungo papunta sa ibabaw. Pagdating niya roon, mabilis niyang napagtanto na wala siyang ideya kung nasaan talaga siya. Bukod pa doon, nasunog ang kanyang adventurer card sa kalagitnaan ng labanan, kaya naiwan siyang walang-wala at walang anumang uri ng pagkakakilanlan sa kanyang pangalan. Pagkatapos doon, nagtungo siya sa Royal Capital. Pagdating niya, pinigilan siya ng mga gwardya at senita dahil naglalakad siya ng nakahubad at sa huli ay binigyan nila siya ng mga bagong damit na masusuot. Ang unang pumasok sa isip niya ay dumiretso sa bahay ni Goren. Nang makarating siya doon, nagulat siya kung gaano kalaki ang mansyon. Agad siyang nagtanong kung pwede niyang makita si Goren, ngunit tinanggihan siya ng butler sa pag-aakalang si Locke ay isa na namang fan na sumusubok makipagkita sa kanya. Pagkatapos doon, nagdesisyon si Locke na pumunta sa Adventurers Guild para kumuha ulit ng kanyang guild card. Sa daan, napansin niya ang isang estatwang bato na nakatayo sa gitna ng bayan na wala naman doon dati. Nagtanong siya sa isang dumadaan tungkol dito, at nagulat ang lalaki na hindi nakilala ni Locke kung sino yon. Ipinaliwanag niya na ang estatwa ay kay Street, Locke, ang sikat na bayani na nakipaglaban sa dungeon para pigilan ng mga demonyo sa loob ng isang buong dekada. Biglang napagtanto ni Locke na ang estatwa ay siya at sigurado siyang inakala ng lahat na namatay siya sa dungeon, kaya nila ito itinayo bilang parangal sa kanya. Nagulat din siyang malaman na gumugol siya ng 10 taon sa pakikipaglaban doon nang hindi man lang niya namamalayan. Pagkatapos doon, tuluyan na siyang nakapunta sa Adventurers Guild kung saan agad siyang nakilala ni Goren. Hinayla siya ni Goren sa likod na kwarto at niyakap siya, umiiyak sa tuwa at sinasabi sa kanya kung gaano siya kasaya na nakabalik siyang buhay. Nagsimula namang lumunin ni Locke ang mga cake dahil matagal-tagal na rin simula nang huli siyang makakain ng totoong pagkain. Sa huli, inilayo ni Goren ang mga cake sa kanya, iginigiit na kailangan muna niyang kumain ng lugaw para mapanatili ang isang balanseng dieta. Dumating naman si Eric nang may dating, siya mismo ang may dala ng lugaw, at sinabi kay Locke kung gaano siya kasaya na makita siyang muli. Sinabihan lang siya ni Locke na kumalma, sinasabing hindi magandang tingnan para sa kanya ang makakita ng isang matandang lalaki na umiiyak. Isinantabi ang bagay na iyon, itinuro ni Eric na halatang tumanda na sila ni Goren, habang nakakapagtakang mukhang mas bata si Locke kaysa dati. Sinulyapan ni Locke ang kanyang refleksyon at napagtantong totoo ito. Talagang ata siya. Hula niya na siguro ay resulta ito ng pag-absorb sa life force ng Demon King pagkatapos niya itong matalo. Naiwang hindi makapagsalita sina Goren at Eric nang malaman nilang talagang natalo ni Locke ang Demon King. Ipinaliwanag ni Eric na naging abala ang kaharian sa paghahanda ng militar nila sakaling bumalik ang Demon King. Ngunit dahil natalo na siya ni Locke, malinaw na ngayon na nararapat siyang bigyan ng pabuya. Ang pinaka nagpagulat kay Locke ay ang sandaling tinawag ni Goren si Eric na kamahalan. Ipinaliwanag ni Goren na naging hari si Eric matapos magdesisyon ng nakaraang hari na karapat-dapat siya sa trono dahil si Eric ay isang nobleng nakibahagi sa pagpapaalis sa Demon King matapos makilahok sa mismong labang iyon. Nauwi naman sa pagiging Grandmaster ng Adventurers Guild si Goren. Kasabay nito, nalaman din ni Locke na binigyan siya ni Eric ng isang noble title para sa bahagi niya sa pagpapalaya sa Demon King. Iyon ang dahilan kung bakit itinayo ang estatwa dahil inakala ng lahat na namatay siya habang ginagawa ang kanyang tungkulin. Pagkarinig dito, napaisip si Locke kung magdudulot ba ng problema ang pagiging buhay niya ngayon. Dahil buong kaharian ay naniniwalang patay na siya, naiintindihan ni Goren at Eric ang kanyang punto. Kaya nagdesisyon si Locke na hayaan ang mundo na isiping patay na si Saint Locke. Habang magsisimula siya ulit sa pinakababa bilang isang ordinaryong adventurer, nagtaka si Goren kung masyado itong nakakabagot para sa isang katulad niya, lalo na't isa siyang S-rank sorcerer, ngunit sinabi ni Locke na magiging ayos lang ito dahil lagi naman niyang gusto ang isang magandang adventure. Hindi nagtagal at iginawa siya ni Goren ng bagong adventurer's card. Sa pagkakataong ito, sa pangalang Locke sa halip na Street, Locke. Nakatago rin ang mga totoo niyang stats sa card, kaya para sa sino mang titingin, magmumukha lang siyang isang ordinaryong F-rank na adventurer. Kinabukasan, habang papunta si Locke sa guild, isang blonde na babae ang nakapansin sa kanya mula sa malayo at pinanood siya ng may tahimik na kuryosidad, iniisip kung sino siya. Hindi nagtagal ay nakarating si Locke sa guild at ipinakilala sa receptionist na si Aaron. Sinabi niya rito na gusto niyang kumuha ng Goblin Extermination Quest, ngunit pinayuhan siya nito na huwag, sa pag-aakalang isa lang siyang baguhan at walang karanasan na malamang ay mapapahamak lang.
Dito na siya tinawag ng isang grupo ng mga adventurer na nagmumungkahing magkampihan na lang sila para sa quest. Nagustuhan ni Aaron ang ideyang ito at mabilis na kinamarkahan ang kanyang pag-aproba. Sa labas, nagpakilala ang dalawang adventurer bilang sina Ariel at Jeannie. Si Ariel ay isang mage habang si Jeannie naman ay isang archer. Nagpakilala naman si Locke ng simple bilang isang mandirigma. At matapos iyon maayos, umalis na silang tatlo patungo sa pinagtataguan ng mga goblin. Sa daan, napansin ni Locke na si Jeannie ay isang talagang mahusay na scout. Nanatili siyang malapit sa trail at binabasa ito ng may matalas na instinct, mabilis makapansin ng mga detalyeng maaaring palagpasin ng iba. Dahil dito, hindi siya mukhang isang tao na talagang nabibilang sa F-rank. Gayunpaman, mukhang minaliit ni Jeannie kung gaano karaming goblin ang kakaharapin nila dahil pareho nilang hindi napansin ang isang set ng mga nakatagong bakas ng paa. Hindi sapat ang talino ng mga goblin para itago ang kanilang sariling mga bakas na nangangahulugang may ibang bagay, isang mas matalino, ang malamang na namumuno sa kanila. Sandaling naisip ni Locke na binalaan ang dalawa, ngunit nagpasya siyang huwag na lang. Dahil parang sinasanay na rin niya sila, gusto niyang matuto sila sa sarili nilang mga pagkakamali at umunlad mula sa karanasang ito. Kalaunan ay nakarating sila sa pasukan ng kuweba ng mga goblin. At pagkatapos mag-scout sa lugar ng ilang sandali, nag-alok si Locke na mauna habang sina Ariel at Jeannie ay magbibigay ng covering fire mula sa likuran. Sa pagtutulungan nila, nagawa ng grupo na pabagsakin ng higit sa 30 goblin. Bagaman malinaw na nagsisimula ng mapagod sina Ariel at Jeannie dahil pareho na silang kinukulang sa mana at mga palaso. Nang mapansin ito, iminungkahi ni Ariel na umatras muna sila at sumang-ayon si Locke na iyon ang tamang desisyon. Ngunit pagkatapos, isang malalim na Eitangal ang umalingaw-ngaw sa kuweba. Nagising na ang Goblin Lord. Nakaramdam ng pagtataka si Locke sa buong sitwasyon dahil kanina pa nagpapakita ng hindi pangkaraniwang antas ng koordinasyon ang mga goblin. Halos parang may nagmamando sa kanila mula sa mga anino. Habang naghahanda sa pag-atake ang Goblin Lord, isang beast girl ang biglang sumipot mula sa kung saan, inihagis ang sarili sa laban at binalaan ang Goblin Lord na huwag humarang sa daraanan niya. Nagalit sa kanyang pangunguniti, iniwas-iwas ng Goblin Lord ang kanyang mabigat na pamalo sa beast girl, iniwasan niya ang atake ng may liksi, saka tinaga ang balikat nito gamit ang kanyang talem. Gayunpaman, ang makapal at tila baluting laman ng halimaw ay masyadong makapal para mataga niya. Nang mapagtantong napasabak siya sa isang mahirap na laban, sinabihan niya ang grupo ni Locke na tumakas na habang may pagkakataon pa sila. Sinabihan ni Locke sina Ariel at Jeannie na mauna nang umalis, kaya tumango sila. Naisip nila kung magiging maayos lang kaya siya ng mag-isa, ngunit mukhang mas nag-aalala siya para sa kanila. Binalaan ni Locke ang dalawa na mag-ingat sa mga patagang atake habang papalabas. Habang paalis sila, pinuri ni Locke si Ariel sa pag-alis imbes na manatili pa doon para lang sa pagkakaibigan. Kung ginawa niya yon, magiging pabigat lang siya sa isang laban na hindi nila kaya. Samantala, habang nakikipaglaban ng Beast Girl sa Goblin Lord, casual na nagtanong si Locke kung kailangan niya ng tulong. Dahil naiinis na binaliwala nito ang babala niyang tumakbo, sinabihan siya ng babae na gawin kung ano ang gusto niya. Gayunpaman, binalaan niya itong lumayo sa laban dahil hindi siya tiwala sa kakayahan nito. Pinanood ni Locke ang laban niya. Mukhang nababagot sa mabagal na aksyon, sinabihan niya ang babae na natatalo siya ng goblin na nakasakit sa kanyang pride. Naisip niya kung akala ba ni Locke ay mas mahina siya kaysa sa halimaw, ngunit ipinaliwanag nito na ang tinutukoy niya talaga ay ang kanyang espada. Tila tamang-tama sa timing, biglang nabasag ang espada ng Beast Girl mula sa walang humpay na pag-atake ng Goblin Lord. Dahil mukhang nawalan na ng armas ang babae, tinanong ni Locke kung tatanggapin na niya ang tulong nito ngayon. Gayunpaman, tumanggi pa rin siya at sinabihan itong lumabas na sa kuweba. Humugot siya ng isa pang espada mula sa kaluban at sumugod sa Goblin Lord, handa na itong talunin gamit ang bagong armas. Bigla, ang kanyang momentum ay agad na nawasak ng aktwal na mapatalsik ng Goblin Lord ang espada mula sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Locke na itigil na ang paglalaro at direktang tumalon sa laban. Nanood ang babae, nagulat ng buong kumpiyansa niyang sabihin na siya mismo ang dudurog sa halimaw. Umatungal ang Goblin Lord kay Locke para ma-stun siya, dahilan para takpan ng babae ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nanatiling hindi apektado si Locke at hinati niya sa 4 na piraso ang goblin gamit ang isang atake. Pagkakita sa kakaibang lalaki na tumalo sa napakalakas na halimaw na parang wala lang. Biglang nagkagusto ang Beast Girl kay Locke, ang kanyang warrior instincts ay napukaw ng pagiging lalaki nito. Gayunpaman, nang tanungin siya nito kung ayos lang siya, nakaramdam siya ng kaunting takot sa kanya. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang si Jaw, anak ng pinuno ng Eastern Beast Tribe.
Taos-puso siyang nagpasalamat sa pagliligtas ng buhay niya bago nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan nito. Biglang sinabi ni Locke na isa siyang F-rank, kaya halatang hindi siya naniwala dito. Pagkatapos ay ipinagmalaki niyang ipinakita ang kanyang F-rank card. Nang makita ito, wala nang magawa si Jock kundi tanggapin ang katotohanan. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit masyado itong masaya na nasa pinakababa siya. Hindi pinansin ni Locke ang kanyang mga pag-aalala at nagtanong tungkol sa adventurer rank nito. Ibinunyag niya na isa siyang B-rank at humingi ng paumanhin dahil pinaalis niya ito kanina. Noong mga oras na iyon, wala siyang ideya na kumakausap pala siya sa isang tao na milya-milya ang lakas kaysa sa kanya. Dahil naiintindihan niyang nag-aalala lang ito sa isang taong mukhang mahina, tiniyak ni Locke sa kanya na ayos lang iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong uri ng halimaw ang naninirahan sa pinakaibaba ng dungeon. Pagkarinig dito, hindi makapagsalita si Joe dahil dapat ay lihim lang ang dungeon boss. Kahit sinubukan niya itong itago noong una, madaling nakita ni Locke ang kasinungalingan niya at nakitang ayaw nitong ibunyag ang kanyang sikreto. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Nagtaka si Joe kung anong ginagawa nito, kaya sinabi ni Locke sa kanya na balak niyang talunin ang final boss ng mag-isa. Bagaman kinuha lang si Locke para sa isang maliit na quest na lipulin ng mga goblin, nakaramdam siya ng pag-aalala na baka sakta ng final boss ng dungeon ang mga taong nakatira sa paligid. Nang marinig ang mga salita niya, biglang sinabi ni Joe sa kanya na ang final boss ay hindi biro. Sa hindi malamang dahilan, tuluyan niyang nakalimutan na ang pagkakakilanlan nito ay dapat sanang isang lihim. Ibinunyag niya na ang final boss ay isang malupit na vampire lord na higit na mas malakas kaysa sa goblin lord. Inamin ni Locke na mas nakakaproblemang kalaban ng mga vampira. Gayunpaman, naalala niyang sinusubukan nitong linisin ang dungeon. Kaya nagtaka siya kung seryoso ba nitong pinag-iisipan na labanan ng vampira ng mag-isa. Ipinaalala niya kay John na ang isang vampira ay isang makapangyarihang nilalang. Kaya imposibleng matalo ito ng mag-isa ng isang tulad niya. Alam ni John na tama siya, ngunit iginiit niyang tungkulin niyang talunin ang vampira. Tumango si Locke at nagsimulang maglakad muli na ikinadismaya nito dahil gusto pa naman niyang ibahagi ang kanyang kwento. Nagsimula siyang magsalita kahit hindi naman siya tinatanong ni Locke. Noong nakaraan, nakikipaglaban ng tribo ni Joe sa isang buong angkan ng mga vampira. Kahit natalo na nila ang karamihan sa mga ito, isa ang nakaligtas at malubhang sinugatan ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumakas ito at naglaho sa loob ng kuwebang ito. Sa tribo ng mga beastmen, ang paghayaan ng isang kalaban na makatakas ay itinuturing na malaking kahihiyan. Kaya naman, gusto niyang ipaghiganti ang sugatan niyang ama sa pamamagitan ng pagtalo sa vampira mismo. Tinanong siya ni Locke kung maibabalik pa rin ba ang kanyang dangal kung tatanggapin niya ang tulong nito. Ipinaliwanag ni John na maibabalik pa rin ito kahit makatanggap siya ng tulong. Kaya inabot ni Locke ang kanyang espada upang ipalit sa nabasag nitong sandata. Nakaramdam siya ng pagkalito dahil maiiwan itong walang hawak na armas, ngunit sinabi ni Locke na mas magaling siyang makipaglaban ng walang armas. Noong una, inakala niyang nagpapakabait lang ito para sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagsimula itong durugin ang grupo ng mga goblin na parang gawa lang sa papel ang mga ito. Nagulat si Joe sa pambihirang lakas ni Locke. Walang kamalay-malay na nalinang nito ang pambihirang lakas at kakayahan sa martial arts matapos mapilitang mabuhay laban sa hukbo ng Demon Lord sa loob ng isang buong dekada. Sa tulong ni Locke, hindi nagtagal ay nakarating sila sa pinakahuling kwarto ng dungeon. Doon, masamang tumawa ang Vampire Lord nang maramdaman ang presensya ni Joe. Pinaalalahanan nito ang inosenteng babae na kahit ang makapangyarihan nitong ama ay hindi nagawang galusan siya, kaya wala itong pag-asang madampiin man lang ang katawan nito. Nagalit si Joe sa mga sinabi nito at naghanda ang Vampire Lord na pabagsakin siya. Matapos siyang makita ng malapitan, napagtanto ni Locke na sinadyang manipulahin ng vampira ang mga kalapit na goblin para magmukhang mahina para makapang akit ito ng mga adventurer sa loob at higupin ang kanilang life force. Bilib ang vampira sa kanyang galing sa deduction, ngunit hindi siya gaanong humanga sa lakas ni Locke. Ipinunto niya na kahit hindi gumagana ang mahika ng vampira sa mga beastmen, kaya niyang kontrolin ang isipan ng isang tao gamit ang kanyang mga spell. Pagkarinig dito, napagtanto ni John na nagkamali siya nang idinawit pa niya si Locke sa gulo niya. Kahit sinubukan siyang binalaan ni Joe, nagsimulang maglakad si Locke palapit sa Vampire Lord ng tila na hypnotize. Habang sinisisi niya ang sarili sa pagpapahamak sa buhay ni Locke, nagsimulang magmayabang ang vampira. Sa pag-aakalang nanalo na siya, tinukso niya si John na pumili kung gusto niyang mamatay sa kamay ng kaibigan niya o sa sarili niyang kamay. Patuloy na nagmayabang ang vampira, ngunit bigla siyang sinuntok ni Locke ng sapol sa mukha. Matapos mapahiya, nagtaka ang vampira kung bakit hindi gumana ang kanyang espesyal na teknik.
Simpleng ipinaliwanag ni Locke na mayroon siyang mataas na resistance sa mga mental debuff, ngunit hindi nakumbinsi ang vampira sa paliwanag niya. Iginiit ng vampira na imposibleng malabanan ng isang tao ang atake ng isang vampire lord. Pagkarinig dito, ibinunyag ni Locke na ang nag-aangking vampire lord ay isa lang palang lesser vampire na nagpapanggap na magaling. Nagdulot ito ng matinding galit sa vampira, at mabilis itong sumugod kay Locke ngunit sinipa lang siya ng malakas pabalik sa pader. Patuloy na minaliit ni Locke ang vampira, tinatawag siyang mahinang klase. Kaya sinubukan ng vampira na ipaghiganti ang maganda niyang pangalan. Kahit umatake siya gamit ang mga gal-ame ng kadiliman, madali itong naiwasan ni Locke at gumamit ng isang high magic circle para pabilisin ng husto ang kanyang katawan. Sa isang iglap, lumitaw siya sa mismong harapan ng vampira at ginamit ang kanyang drain touch para sipsipin ang lahat ng enerhiya nito. Pagkatapos matalo, nagtaka ang vampire lord kung sino ba talaga si Locke. Bilang tugon, sinabi ng masayang adventurer na siya ay isa lamang ordinaryong F-rank adventurer. Bigla, sinabi ng vampira na nagpakawala si Locke ng isang malakas na sumpa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalo dito. Kahit hindi siya naniniwala sa mga salita ng vampira, sumugod si Ja at hiniwa sa gitna ang katawan nito gamit ang espada ni Locke. Nagulat ang vampira nang mapagtantong hindi na niya kayang i-regenerate ang katawan niya matapos mahiwa ng espada. Sa kanyang huling sandali, binalaan niya si John na may ginawa itong bagay na hindi na maibabalik pa sa kanyang bakal. Ibinalik ni John ang espada ni Locke at sinabing naglabas ito ng kakaibang kapangyarihan nang hiwain niya ang vampira. Iginiit ni Locke na baka nag-i-imagine lang si John dahil hindi niya pwedeng ibunyag na iyon ang espada ng dating Demon Lord. Pagkatapos, hamukay si John sa lupa at nakahanap ng isang sumpa na medalyon na nahulog mula sa vampira. Ipinaliwanag niya na bawat taong pinapatay o hinuhigupan ng vampira ay naglalabas ng enerhiya ng sama ng loob na nagpapakain sa isang sumpa na kapangyarihan sa bakal. Nagtaka si Locke kung bakit walang mga ganoong medalyon ng mga vampira 10 taon na ang nakakaraan. Biglang tumawa ang vampira gamit ang natitira pa niyang lakas. Dahil nakalantad na ang kanyang bakal sa mundo, sinabi niyang magbubukas ito ng portal patungo sa Dark Dimension. Pagkarinig dito, seryoso na si Locke. Nagmayabang ang vampira na ang kanyang mga sinasabing Dark Gods ay dudurog sa mundo sa pamamagitan ng pagpasok mula sa portal. Naalala ni Locke na ang Dimensional Rift ay ang mismong lugar kung saan siya natrap at nakipaglaban sa loob ng 10 taon. Noon, wala pang natutuklas ang paraan ng mga tao para makapasok sa portal mula sa kanilang mundo. Nang sumalakay ang Demon Lord mula sa kanyang portal, lumundag doon sina Locke at ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, nagsara ang portal sa kanilang mundo. Dahil dito, hindi na nakabalik sina Eric at Goren para iligtas siya matapos silang makatakas sa dimensyong iyon. Biglang hiniwa ni Locke ang barya sa dalawa at sinipsip ang sumpa na kapangyarihan sa loob nito. Nagulat ang vampira, hindi makapaniwala na may makakasipsip ng napakalakas na sumpa na kapangyarihan ng walang anumang side effect. Sinabi ni Locke sa vampira na kahit nagbukas pa ang portal, wala namang lalabas na mga demonyo doon. Ang dahilan ay syempre siya mismo dahil naubos na niya ang lahat ng mga demonyo sa loob. Pagkarinig nito, sa wakas ay napagtanto ng vampira na ginamit ni Locke ang espada ng Demon Lord para maabsorb ang sumpa at nagdugtong-dugtong ang mga pangyayari sa isip niya. Nagtaka siya kung si Locke ba ang maalamat na Great Sage na si Locke. Gayunpaman, tinakpan ni Locke ang kanyang bibig bago pa siya makapagsabi ng masyadong marami. Sayang nga lang, narinig na siya ni Jo, kaya wala na, nabuko na siya. Humingi ng paumanhin si Locke sa pagkasira ng bakal. Hindi naman ito ininda ni Jo, kaya nagsimula na silang maglakad palabas ng dungeon. Nagtaka siya kung ayos lang ba sina Ariel at Jeannie, ngunit kampante si Locke sa kakayahan ng mga ito. Bigla, huminto si John nang mapagtantong tinawag niya ito sa kanyang unang pangalan. Huminto siya, nagulat sa sinabi ng babae. Itinanong nito kung siya nga ba talaga ang maalamat na sage, kaya hiniling ni Locke sa kanya na panatilihin itong lihim. Ngumiti si Jo, at nakaramdam ng kagalakan na maging tagapagdala ng lihim ng isang napakadakilang tao. Paglaon, ibinigay nila ang mga nakuha mula sa halimaw sa Adventurers Guild. Nagulat ang receptionist sa dambuhalang tumpok ng mga materyales, kaya ipinaliwanag ni Locke at ang kanyang party na mas marami ang goblin sa dungeon kaysa sa inaasahan. Pagkarinig nito, humingi ng paumanhin ang receptionist para sa guild dahil sa maling pagtatasa sa hirap ng misyon. Pagkatapos, nagpasalamat uli siya kay Locke para sa lahat ng tulong nito. Ngumiti si Locke at nagtanong kung pwedeng ibahagi nito ang intel ng kanyang tribo tungkol sa mga vampira bilang kapalit. Bagaman natalo niya ang Vampire Lord ngayong araw, nag-aalala siya na baka gumamit ang ibang mga vampira ng hindi kilalang pamamaraan para ibagsak muli ang mundo sa kaguluhan ng Dimensional Rifts. Ngumiti si Jo, at tinanong kung pwedeng direktang makipag-usap si Locke kay Goren.
Tumango si Locke kaya sinabihan siya nito na balaan si Goren na maging mapagmatsyag sa mga vampira. Inalok niya rin ito ng kalahati ng kanyang medalyon. Nang itanong ni Locke kung bakit, ipinaliwanag ni John na magsisilbi itong patunay para kumbinsihin si Goren na bantayan ang mga vampira. Tinanggap ni Locke ang medalyon at umalis na si Joe. Dinala niya ito kay Goren na tila sobrang nag-aalala matapos mawala ni Locke sa loob ng 3 buong araw. Habang nagkukwentuhan ng dalawa, may isang taong tahimik na lumapit sa kwarto para manigarilyo o makinig sa kanilang usapan. Matapos paalalahanan si Goren na hindi siya ang kanyang ina, ipinaliwanag ni Locke na ang Demon Lord ay isa lamang po na ginamit ng mga tinatawag na Dark Gods. Nagtaka si Goren kung anong materyales ang gawa sa medalyon. Sa kabila ng kanyang galing bilang isang sorcerer, hindi rin matukoy ni Locke ang materyales. Iminungkahi niyang ipakita ito sa isang alchemist at sumang-ayon naman si Goren na pag-isipan ito. Habang tumatalikod si Locke para umalis, taos-pusong nagpasalamat si Goren sa pagprotekta niya sa mga baguhang adventurer na sina Ariel at Ginny. Tinanggap ni Locke ang pasasalamat nito at naglakad palabas, ngunit agad na nakabangga ang isang babae. Nagtaka siya kung sino yon. Kaya sinimulan siyang ipakilala ni Goren bilang kanyang anak na si Chell. Gayunpaman, umalis agad ito bago pa man siya makapagsabi ng iba pa. Nagtaka si Locke kung galit ba sa kanya si Chell, ngunit ipinaliwanag ni Goren na ang totoo ay galit ito sa sarili niyang ama. Mula noong bata pa siya, gusto na ni Chell na maging isang adventurer. Bagaman mayroon siyang birang na kakayahan, tumanggi si Goren na payagan itong maging isa dahil nag-aalala siyang masaktan ito dahil sa kakulangan ng karanasan. Pinaalalahanan siya ni Locke na makakakuha lang ng karanasan sa totoong mundo, ngunit tumanggi si Goren na palabasin ng kanyang anak nang hindi kumokonsulta sa kanyang asawa na kasalukuyang bumibisita sa ibang bansa. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor kay Locke. Ipinaliwanag ni Goren na kapag nag-15 na ang kanyang anak, ituturing na siyang adulto at papayag ang maging adventurer ng mag-isa. Dahil dito, umaasa siyang mababantayan ni Locke ang dalaga kapag tuluyan na itong tumakas. Kinabukasan, pinanood ni Locke si Chell na nagsasanay gamit ang kanyang espada, naiinis na kailangan na niyang maging babysitter nito mula ngayon. Gayunpaman, lalong nainis si Chell nang mahuli siyang nakatingin. Paglaon, habang nanananghalian si Locke sa mansyon ni Goren, pumasok si Chell sa kwarto at umupo sa harap niya. Sa ilalim ng kanyang matalim na titig, nakaramdam ng pagka-awkward si Locke at nag-expect ng insulto o pagtataboy. Sa halip, bigla siyang inakusahan nito na siya ang illegitimate son ng kanyang ama na dahilan para mabitawan niya ang kanyang teacup sa gulat. Agad na itinanggi ni Locke ang hinala nito, ngunit inisip ni Chell na nagsisinungaling siya. Nagtaka siya kung bakit sigurado ito. Kaya ipinaliwanag ni Chell na hawak niya ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Una, itinuro niya na hinintay ni Goren na makaalis ang kanyang asawa sa bahay bago niya inimbitahan si Locke sa loob. Pangalawa, inisip niya na masyadong masaya ang kanyang ama na makita si Locke kahit na kaibigan lang dapat ito. Sa wakas, inalala niya kung gaano nag-alala ang kanyang ama para kay Locke nung hindi ito dumating. Habang naiinis si Locke sa sobrang pag-aalala ni Goren, inisip ni Chell na masyadong nagmamalasakit ang kanyang ama para hindi ito maging kapamilya. Pagkarinig sa mga delusyon ni Chell at kung paano hindi nagkakasundo sina Goren at ang asawa nito, nagtaka si Locke kung may sira ba sa ulo ang buong pamilyang ito, sa kanya napansin ng head butler na masama ang tingin sa kanya. Para maiwasan ang galit nito, sinubukan ni Locke na kumbinsihin si Chell na hindi siya ang matagal na nawawalang kapatid nito. Ipinaliwanag niya na nag-aalala ng ganoon si Goren dahil nakikipaglaban siya sa mga mapanganib na demonyo sa loob ng 10 taon. Gayon din, sinabi ni Locke kay Chell na mukha lang siyang bata kaysa sa totoong edad niya, kaya siya napagkamalang anak ni Goren. Pagkarinig nito, napasinghap si Chell at naisip ni Locke na sa wakas ay naniwala na rin ito. Gayunpaman, binago lang ni Chell ang status niya mula sa nakababatang kapatid patungo sa nakatatandang kapatid. Mariing sinabi ni Locke sa kanya na hindi siya ang nakatatandang kapatid nito. Sa pagkakataong ito, tumanggi na siyang makinig sa kahit ano pang sasabihin nito habang nagsimulang umasta si Chell na parang isang mapagmataas na ate. Nagpasya si Locke na ilabas ang kanyang adventurer card at ipinaliwanag na kung anak siya ni Goren, dapat ay dala niya ang apelyido nito. Matapos itong tingnan, nagpasya si Chell na marahil ay itinakwil ni Goren si Locke para protektahan ang kanyang dangal bilang lalaki. Nakaramdam ng lungkot na tinalikuran si Locke ng kanyang ama, nangako siyang kakausapin si Goren para kilalanin ang kanyang anak. Naharap sa matigas ang ulong babaeng ito, nagsimulang mawalan ng pag-asa si Locke para sa pamilya ni Goren. Sa huli, tinanggal niya ang protection spell sa kanyang adventurer card na nagbubunyag na siya talaga ang Great Sage na si Locke at isang S-rank adventurer. Labis na humanga si Chell sa mga credentials ni Locke, ngunit dahil sa murang hitsura nito, inisip pa rin ng dalaga na ang Great Sage ay ang kanyang nakatatandang kapatid pa rin.
Itinuro niya na ang estatwa ni Locke ay mukhang ama niya na lalo pang nagpagalit sa kanya. Inabot ng ilang sandali bago tuluyang nakumbinsi ni Locke ang dalaga na hindi niya ito pamilya. Sa huli, humingi siya ng tawad sa pagiging matigas ng ulo nito kanina. Inamin mismo ni Chell na matigas talaga ang ulo niya, ngunit inisip ni Locke na understatement lang iyon. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit tutol na tutol si Goren na hayaan itong mag-adventure ng mag-isa. Sa kanyang pagiging matigas ang ulo, siguradong mapapahamak ang hangal na babaeng ito kahit saan siya magpunta. Gayunpaman, naisip din ni Locke na ang pagiging matigas ng ulo nito ay pwedeng maging positibong katangian. Naisip niya na si Chell ay may matinding willpower at matibay na paninindigan na makakatulong sa kanya na manatiling malakas sa mga mahihirap na panahon. Alam ito, nagpasya siyang bigyan nito ng pagkakataong mag-adventure. Nalaman ni Locke na palihim na palang sumali si Chell sa Adventurers Guild kaya isinama niya ito para mag-quest kasama siya. Matapos kumuha ng E-rank quest mula sa guild, nagtungo sila sa isang gubat para sa kanilang layunin. Sa daan, nag-enjoy si Chell sa pag-explore sa natural na tanawin, ninamnam niya ang mga puno sa paligid at nagtampisaw sa isang malinis na ilog. Pagkatapos ng kanilang pahinga, nagtungo sila ng mas malalim sa gubat para mahanap ang kanilang layunin. Kalaunan, nakarating sila sa target na baryo. Doon, nalaman nila mula sa mga taga-baryo na maraming kaina-hinalang bilang ng mga mythical beast ang nakikita sa mga kalapit na lugar. Bagaman dambuhala at malalakas ang mga halimaw na ito, sa hindi malamang dahilan, walang namamatay sa pakikipagtagpo sa kanila. Pagkarinig nito, naramdaman ni Locke na may kakaiba sa misyon. Kung totoong may grupo ng malalakas na mythical monster na nagwawala sa lugar, hindi sana ibinigay ng guild ang misyong ito sa mga mahinang E-ranked adventurer. Sa halip, dahil alam nilang hindi nakapatay o nakasakit ang mga halimaw, malamang na inisip ng guild na peke ang mga mythical beast na ito. Hindi naiintindihan ni Chell kung ano ang ibig sabihin nito, kaya ipinaliwanag ni Locke na may gumagawa lang ng mga illusion ng mga mythical beast. Hindi nagtagal, nagtungo sila sa lugar kung saan na-report ang mga halimaw. Pagdating nila, isang dragon ang lumitaw mula sa hangin at malakas na umungal para ipakita ang kanyang presensya. Habang mukhang totoo, ang ungal ng dragon ay nagpalipad ng makapal na alikabok sa hangin. Nang makita ito, nagsimulang magduda si Chell kung illusion lang ba ang halimaw. Tiniyak ni Locke sa kanya na sa kabila ng hitsura nito, ang dragon ay walang aura ng isang tunay na mythical beast. Kaya nakumpirma ang kanyang hinala. Matapos sabihan si Chell na magiging ligtas siya laban sa dragon, hinikayat niya itong labanan ito. Tumakbo siya patungo sa dragon na sinubukang hampasin siya gamit ang buntot nito. Iniwasan ni Chell ang atake ng may liksi at tumalon sa likod ng nilalang. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo sa ulo ng dragon. Habang humuhuni ang nilalang sa inis, sinubukan niyang itusok ang kanyang espada sa ulo nito. Gayunpaman, hinarang ng dragon ang kanyang espada gamit ang mga kuko nito. Nahulog si Chell at sumubok muli, ngunit patuloy pa rin itong hinaharang ang mga atake niya kahit ano pa ang gawin niya. Habang pinapanood ang laban niya, inamin ni Locke na si Chell ay isang mahusay na B-rank warrior sa kabila ng pagiging sheltered nito. Ngunit nagulat pa rin siya na kayang harangan ng dragon ang mga atake niya ng pisikal kahit isa lang itong illusion. Kadalasan, ang isang illusion ay hindi kasing totoo ng nilalang na ito. Sa halip na regular na illusion spell, ang dragon ay mukhang isang dambuhala at halos solidong pader ng mana. Dahil sa konsentradong kalikasan nito, kaya talagang harangan ng mana ang mga atake ni Chell. Habang patuloy na nagmamasid si Locke, mukhang nainis na ang dragon kay Chell. Inatras nito ang ulo at naghanda ng isang white-hot fireball sa loob ng kanyang bibig. Pagkatapos, tinamaan nito si Chell ng fireball na naging dahilan para gumulong siya sa sakit. Nang makita ito, nagpasya na si Locke na makialam. Lumutang siya at inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng dragon, kinokopya ang teknik na ginamit para gawin ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang draining touch para sipsipin ang lahat ng mana sa loob. Matapos talunin ng dragon, sinabihan niya si Chell na huminto na sa paggulong na parang nasusunog siya. Tumayo ito, at napagtantong hindi naman totoo ang mga apoy. Ipinaliwanag ni Locke na ang pakikipaglaban sa isang illusion ng harapan ay palaging haantong sa kabiguan. Nainis si Chell, nagtataka kung bakit hindi siya binalaan nito kanina. Tinanong din niya kung paano lalabanan ng isang illusion. Kaya sinabi ni Locke sa kanya na kailangan niyang talunin ang illusionist. Gayunpaman, dahil ang mga illusionist ay karaniwang nagtatago, mahirap hanapin ang kanilang lokasyon kung sakaling hindi niya mahanap ang target. Ang tanging pagpipilian na lang ay ang tumakas. Pagkarinig nito, nagalit si Chell dahil ayaw naman niyang tumakas matapos magsayang ng napakaraming effort. Pinaalalahanan siya ni Locke na kung ang isang nakatagong illusionist ay nagpasya na saktan siya, mamamatay talaga siya.
Pagkarinig nito, inamin niya na ang pagtakas ay mas mabuti kaysa sa mamatay. Pagkatapos ay lumingon si Locke dahil alam niyang nandyan pa rin ang illusionist. Tinawag niya ang gubat at hiniling sa kanila na magpakita dahil hindi naman nakasakit ang taong ito gamit ang kanyang mga ilusyon. Nangako si Locke na pakikitunguhan sila ng mabuti. Pagkatapos maghintay ng sandali, wala siyang nakuhang sagot. Binalaan niya ang illusionist na puwersahan niyang iimbestigahan ang bagay dahil siya ay nasa isang quest. Sa wakas, lumabas ang boses ng illusionist. Ipinaliwanag niya na may binabantayan silang mahalaga sa loob ng gubat. Nagtanong si Locke kung hindi nila mailipat ang kanilang mahalagang gamit, kaya inamin ng illusionist na mahirap itong ilipat. Pagkarinig nito, tumango si Locke. Dahil ayaw niyang makasakit ng pag-aari ng isang inosenteng tao, wala siyang pakialam kung mabigo ang quest. Pagkarinig nito, labis na nagalit si Chell. Pinaalalahanan din ni Locke ang illusionist na kung kakanselahin niya ang quest at babalik, magpapadala ang guild ng ibang mga adventurer para lutusin ito. Gayunpaman, ang ibang adventurer ay maaaring hindi kasing bait niya, kaya maaaring pilitin nila ang illusionist na ibunyag ang kanyang sikreto. Pagkarinig nito, sa wakas ay pumayag ang illusionist na ipakita sa kanya ang kanyang binabantayan. Sa kanyang pinagtataguan, isang kakaibang vortex ang bumukas. Pagkatapos, ang nakahod na batang lalaki ay lumakad palabas sa liwanag. Nang makita ni Chell ang mga sungay nito, nagulat siya, kaya agad niya itong tinakpan. Samantala, hindi naman nagmamalasakit si Locke sa kanyang species. Sa halip, pinuri niya ang batang lalaki para sa kanyang kahangahangang illusion spell. Matapos siyang magpasalamat para sa papuri, nagpakilala si Locke bilang isang random na F-rank adventurer at ipinakilala rin si Chell. Ipinaliwanag ng batang lalaki na siya ay tinatawag na Lukhira at siya ay kabilang sa lahi ng Fiend. Sa isang mahinang boses, tinanong ni Chell si Locke kung mapagkakatiwalaan ba nila si Lukhira dahil ang mga Fiend ay masasama. Gayunpaman, itinama siya ni Locke sa kanyang maling paniniwala. Bagaman ang mga Fiend ay mga nilalang na may malakas na mana, ipinaliwanag niya na sila ay mga mapayapang mage lamang na mas gustong iwasan ang labanan. Pagkatapos ay tinanong niya si Lukhira na ipakita sa kanya ang bagay na sinusubukan niyang protektahan. Tumango ito at nagsimulang dalhin sila sa loob ng gubat. Kaya nagtaka si Locke kung bakit madali silang nagtitiwala sa kanya. Itinuro ni Lukhira na madaling nakita ni Locke ang kanyang illusion na nangangahulugang siya ay isang mas malakas na sorcerer kaysa sa kanya. Sa kabila nito, hindi niya sinubukang imbestigahan ang kanyang sikreto ng puwersahan. Kaya naisip ni Lukhira na mapagkakatiwalaan siya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang sinaunang guho. Sa loob ng guho, binuksan ni Bakhira ang pinto sa isang lihim na kwarto. Pagkatapos ay sinabihan niya ang isang tinatawag na Lord Jeb Bora na nakabalik na siya. Habang sinusundan siya ni Locke, nagulat siya nang makitang si Mr. Jiba ay isa palang manok. Habang si Lukhira ay tila napakarespeto nito. Casual na binaliwala ito ni Chell bilang isang ordinaryong manok. Pagkarinig nito, nagalit si Lukhira at ipinaalam sa kanya na si Jiba ay isang sagradong nilalang na tinatawag na Sarafal. Dahil nagtataka, tinanong ni Locke kung bakit napakataas ang pagtingin niya kay Jiba. Ibinunyag ni Burra na ang mahiwagang ibon ay nagtataglay ng kapangyarihan na baguhin ang mundo. Ipinaliwanag niya na si Jiba ay galing sa orihinal na Sarafal na gumising sa kanilang mundo para sa unang araw kailanman. Ayon sa alamat, ang tawag ng Sarafal ay tumulong na tukuyin ang hangganan sa pagitan ng araw at gabi na humubog sa kanilang mundo sa kung ano ito ngayon. Dahil dito, si Mr. Jeb Burga ay may kapangyarihang magbukas at magsara ng mga dimensional rift. Pagkarinig dito, naalala ni Locke ang mga salita ng vampira na nagsabi sa kanya na magbubukas ang isang portal sa kanilang mundo na magpapahintulot sa mga dark god na sakupin ito. Nagtaka si Locke kung ang tunay na target ng mga vampira ay si Mr. Jebriga para sa dahilang ito at tumango si Lukhira. Ibinunyag niya na ang kanyang tribo ay naninirahan ng mapayapa sa hilaga hanggang sa sumalakay ang mga vampira at pinatay ang lahat para nakawin ang makapangyarihang manok. Gayunpaman, ibinigay ng chieftain si Mr. Jeb Burga kay Lukhira para itago at sa paanuman ay nakatakas siya ng buhay sa massacre. Simula noon, nagtungo siya sa templong ito dahil sinabi sa kanya ng kanyang tribo na ang templo ay protektado ng isang sinaunang barrier. Biglang sinaksak ni Locke ang sahig ng templo. Madali itong nabasag ng kanyang espada na nagpapakitang walang barrier sa paligid ng gusali. Dahil nakalantad ang templo, sina Lukhira at Mr. Jeb Burga ay nasa panganib na mahulog sa kamay ng mga vampira. Hiniling ni Locke na lumipat sila sa kabisera kung saan siya ay mapoprotektahan. Nag-atubili si Lukhira, kaya tiniyak sa kanya ni Locke na poprotektahan niya si Mr. Jeb Burga kahit ano pa ang mangyari. Bilang patunay, ipinakita niya kay Lukhira ang kanyang espada na nagpapakitang natalo na niya ang Demon Lord.
Napagtanto ito, nakilala ni Luke-Hira na si Locke ang Great Sage. Sinabihan siya ni Locke na mahusay ang ginawa niyang pagprotekta kay Mr. Jebberga dahil may kapangyarihan siyang protektahan ang mundo. Pagkarinig nito, nagsimulang umiyak si Luke-Hira, masaya na malaman na ang sakripisyo ng kanyang pamilya at mga tribesmen ay hindi nasayang. Sa kanilang paglabas, nagsimulang magtalo si Luke-Hira at si Chell. Biglang itinulak ni Locke si Luke-Hira nang sinubukan siyang atakihin ng isang vampira. Pagkatapos, tinabig niya ang vampira. Nagulat ang vampira, nagtataka kung sino siya. Tumanggi si Locke na sabihin ang kanyang pagkakakilanlan sa isang mas mababang nilalang na dahilan para magalit ang vampira at ang mga kasama nito dahil alam nilang si Mr. Jebberga ang habol nila. Naging seryoso si Locke at sinunog ang lahat ng mga vampira hanggang sa maging abo. Sa malapit, isang vampira ang palihim na nagmamasid sa kanilang pakikipag-ugnayan. Upang bala ng kanyang mga kaibigan sa bahay, sinubukan ng vampirang ito na tumakas sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa hindi mabilang na mga paniki. Maging si Locke ay walang magawa laban sa pagbabagong anyong ito. Ngunit bigla, naglabas si Mr. Jiba ng isang malakas na tawag. Ang tawag na ito ay nagbora sa vampira sa gitna ng pagbabagong anyo na nag-iwan kay Chell na lubos na nagulat. Ipinaliwanag ni Luke-Hira na kontrolado ni Mr. Jebrea ang daloy ng mga dimensyon. Sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa mga paniki, sinubukan ng vampira na pilit na lumipat sa ibang dimensyon. Gayunpaman, tumanggi si Mr. Jebberga na payagan ito, kaya nabora ang vampira sa pagkakaroon. Pagkarinig na ang manok ay may ganito kadakilang kapangyarihan, nagtaka si Chell kung bakit kailangan pa ni Mr. Jebrea ng sinumang proteksyon. Ipinaliwanag ni Luke-Hira na ang kapangyarihan ng manok ay gumagana lamang kapag ang target ay nasa gitna ng dimensional travel. Kung hindi, kahit sino ay pwedeng kumuha sa kanya na parang isang regular na ibon. Pagkalipas ng gabing iyon, nakarating silang tatlo sa kabisera. Doon, nahanap nila si John na naghihintay kay Locke. Agad na naghinala si Chell sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Locke na siya ay isang kaibigan. Pagkarinig nito, nagsimula siyang magmayabang kay John tungkol sa pagiging apprentice ni Locke. Pagkatapos ay sinabihan ni John si Locke na kailangan nilang pag-usapan ng isang bagay ng pribado. Ipinaliwanag niya na ang lahi ng vampira ay tunay na may binabalak na malaki. Sa kanyang investigasyon, natuklasan niya na silang lahat ay pinamumunuan ng isang vampire high lord na isang makapangyarihang nilalang na kayang kontrolin ang lahat ng mga vampira para gawin ang kanyang utos. Pagkarinig dito, maging si Locke ay nag-alala dahil ang high lord ay kayang gumawa ng matinding pinsala gamit ang kanyang talino at makapangyarihang puwersa. Iyon ang episode 3. Mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod na bahagi at panoorin ang susunod na video sa